bigger picture na kailangan munang maunawaan ng ating mga kaagapay, bakit kailangan nating pag-usapan itong pagde-develop ng extraordinary na confidence? Okay. Ang bigger picture is, meron tinatawag na cliche, no? Hindi pala cliche, myth, no? Merong myth na nagbaband or naglilimit sa karamihan sa atin. Ano yung myth na yon? Na dinedevelop pa natin yung basic confidence, yung self-confidence. So sometimes, narinig natin yan sa mga salita natin na hindi kasi ako confident gawin to. Kailangan ko kasi muna ma-develop yung confidence ko bago ako magsalita o mag-apply sa trabaho or magtayo ng negosyo. Yan ay isang myth dahil lahat tayo ay pinanganak na born with confidence. So yan ang very important kasi bago tayo makarating sa extraordinary level, we need to believe first na meron na tayong kumbaga may basic na default na lahat tayo confident. Nagkakaiba lang tayo ng programming or maybe mindset na na-form ng bata tayo na i-develop pa lang or para yan sa mga ibang taong may mas kakayanan or malakas na loob kaysa sa atin. So yun ang unang basic na kailangan matutunan na ito pala ang truth versus myth. Meron na pala akong basic confidence. Ang kailangan ko na lang ngayong i-invest or i-develop yung higher level, which is yung binanggit mga Arwel, extraordinary level. Extraordinary confidence. At si Ma'am Tony po ay may i-share sa atin, may ibabahagi sa atin na 3 points upang makapag-develop po tayo nitong tinatawag natin na extraordinary confidence. Sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, kung meron na po kayong ballpen at papel, i-ready nyo na po at ating ililista itong 3 major points na ibabahagi sa atin ni Ma'am Tony upang lahat tayo ay maka-develop o makabuo nitong ating tinatawag na extraordinary confidence. So ano ba yung unang point na dapat nating malaman as we develop this kind of attitude, Ma'am Tony? So first is, kung nanonood din sila sa teleradyo natin, ganun sila, no? Embrace your unique value. Importante yan kasi walang makaka-identify niyan or wala rin makakakuha niyan sa inyo or makakapag-dictate niyan sa inyo kasi unique yan sa'yo. So, ang importante kasi dito sa unique understanding and embracing yung unique value is parang pera yan, no? You know, Arwel, bago ako naging entrepreneur or naging speaker and trainer, I used to be a banker. And in fact, yan ang aking course na natapos nung college. So parang pera siya na kailangan mag-invest ka muna doon, no? Kailangan mag-save at mag-invest. At ito, maintindihan natin na meron na yan. Hindi lang siya basta ini-investan at ine-develop. Andiyan na siya uniquely. All you need to do is to invest understanding it, knowing it, and saving it, no? Embracing it. So parami kasi tayong unique strengths and even the truth of the value natin ang nawawala dahil na-program tayo in a way na hindi natin siya diniscover nung bata pa tayo. Walang subject na embracing or discovering your value. Yes. Pero may mga libro tayong nabasa about it, katulad sa Biblia. Example, sabi sa Ephesians, no? For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work. So isang value natin yun, na hindi tayo useless, na hindi rin tayo pwede maghintay lang na bila na lang may blessing or lahat will go on smoothly. Kailangan maintindihan natin na may mga challenges katulad ng bagyo or flood or business failure, and yung unique value natin and strength ang meron na tayo. Kailangan lang natin i-practice, no? Para siyang athlete. Kailangan natin i-develop, i-practice. Pero kung tatanungin pa ba, meron ba ako niyan? Meron ka niyan. Yan, Arwel, ang magtatanggal ng comparison. Ano pa? Insecurity. Marami, yung parang, I'm not good enough. Ide-debunk niya na yan. Tatanggalin niya na yung mga lies or kasinungalingan na hindi ka confident. You have unique, hindi nga sinabing you all have. You have unique value and strength. Ano pang isang truth na pwedeng maalala natin just in case mas overwhelming ang challenges or just in case mas overwhelming yung mga naririnig natin description nila sa atin. Another truth is you are fearfully and wonderfully made. Amen. So, wag natin i-compare yung size ng mukha, yung level, yung grade natin sa school, or yung performance natin sa work. Magkakaiba kasi ang delivery, magkakaiba ang
way of doing it. Ibang talent niya, ibang implementation niya, iba implementation mo. Pwedeng same goal, 'di ba? Minsan may quota or may goal, pero magkaiba lang ng action part. Yun ang very important. Yes. Maraming mga activities tayong pwedeng gawin dito, Arwel, kasi mabilis isipin, no? Okay, I'm unique, I'm valued. Pero mabilis din ma-dishearten, di ba? Katulad niyan, merong bagyo. Paano ng negosyo ko kung lumubog man siya or nagkaroon tayong losses? Paano natin gagawan ulit ng parang paraan para hindi natin makalimutan itong katotohanan na to? So may mga action points na tayo. First, ano muna? Alamin at i-embrace, no, that we have unique value. And then, ilista natin, ano ba itong mga story na paulit-ulit natin kinikwento sa sarili natin na naapektuhan yung katotohanan na wala kang unique value and strength. Ito ba ay yung kwento na sa probinsya lang ako nag-aral? Maraming mga ganyan, di ba? Yes. Or, lagi naman akong failure. Or, ano pa ba? Maraming kwento na like, hindi ko kaya yan, di ba? Ito lang kasi ako yung mga ganong mga yung mga ito lang kasi ako. So, ang importante dyan is, instead of entertaining that, gawa tayo ng equally, nagagamit mo rin yung time, energy, and resources mo. Kasi, pag nag-entertain tayo ng lie, ginagamit mo rin yung time, energy, and resources. So, tumbasan natin siya ng, kumbaga, pang-kontra, okay? First, lista natin. Ano na ba yung mga, parang resume, Arwel. Ano na yung mga napag-aralan mo? Ano na yung mga skills na na-develop mo? Yes, credentials. Ano na yung mga, hindi lang tayo nakalimit dun sa worldview, like yung mga awards. Yeah. Sino na yung mga na-encourage mo? At ano yung uniqueness mo? Nakakakanta ka ba? Napagluto ka? Critical thinker ka ba? Yun ba yung uniqueness mo? Or simply, nakakapag-comfort ka ba ng ibang tao, encourager? Pag lista mo lang na lista yun, magugulat ka, mas maraming listahan yun kesa dun sa I'm not good enough, I'm always a failure. And makikita mo may uniqueness ka pa rin. So yun ang very first. Pag hindi mo kasi na-embrace yan, ang hirap pumunta sa susunod na tips natin. Totoo yan. What do you think, Arwel? Opo, totoo yan, Ma'am Tony. Lahat tayo ay may unique value. Ang kailangan lang natin gawin, mga kaagapay, is to discover ano ba yung unique value na meron ka. And katulad nga rin na nabanggit ni Ma'am Tony, pagkapanganak pa lang natin, meron na tayong tinatawag na confidence. At ang isa rin sigurong na nakakalungkot dito, tayong mga tao, we have this tendency to always compare ourselves sa ibang tao na siya rin nagbibigay sa atin ng yung anxiety, or minsan talagang nagiging dahilan din yon upang bumaba yung ating tingin sa ating sarili. May isang abang nagkikwento nga po kayo kanina, Ma'am Tony, may isa akong analogy na naalala, yung analogy ng pera. Hindi ko ito makakalimutan kasi una ko itong narinig noong ako po ay estudyante pa lamang at meron pong nag-share sa amin ng gospel. Ang sabi nung nag-share sa amin, ito, i-picture out na lang natin kasi wala akong dalang pera dito sa studio. Halimbawa, 1,000 piso. Ayan, meron kang hawak na 1,000 piso. Kapag nilukot mo yan, 1,000 pa rin po ba yan? Yes, 1,000 pa rin. Kapag yung 1,000 piso na yan ay nilagay mo sa basurahan o napunta sa kanal at kinuha mo, pasintabi sa mga kumakain, 1,000 pa rin ba yan? Yes, 1,000 pa rin yan. So, ano yung bottom line nitong analogy na ito? Na anuman yung mga nakaraan mo, gaano man kadumi yung past mo, pero yung value mo sa Panginoon kailanman ay hindi nagbabago. At kayang-kaya tayong linisin ng Panginoon from that dark past or marumi na nakaraan. So, dito sa ating pinag-uusapan, embrace your unique value. Lahat tayo are fearfully and wonderfully made ng Panginoon. At maaaring meron ka na wala sila or may wala ka pero meron sila, it's okay.
Because lahat tayo magkakaiba. Ang kailangan lang natin gawin dito is buuin yung confidence na hindi man tayo perfect, pero sa paningin ng Panginoon, precious tayo in His sight. So that's number 1, embrace your unique value. So, kapag nagawa na natin ito, Ma'am Tony, ano naman ba yung susunod nating dapat gawin upang maka-develop po tayo nitong tinatawag nating extraordinary na confidence? Yan. So basic yan, no? Pag meron ka na niyang super basic na yan, then you can now choose. Take note, ang unang operative word dito, choose. Choose to overcome failure. Very, very important yung decision na yan kasi meron tayong free will of choice. Yes. And if we are not intentional in choosing to overcome failure, pwede tayong lumubog. Ang failure kasi, para yung isang brick, pwede yung isang parang brick, no, yung bato, brick, or boat. So, dahil na-inspire ako sa'yo, mag-analogy rin ako. Yan. Okay? Ang failure ay para siyang brick. Gamitin ko na yung brick. Opo. It can either build you and create a house or break you pag binato sa'yo, di ba? Yes. So, that's first. Boat naman. Failure can also be your boat. It can either sink you or bring you to your destination. So, malaking bagay yan. Malaking learning sa akin yan. In fact, binivisualize ko siya lagi. Arwell, tuwing nakakalimutan kong umiyak at mag-depend kay God, lagi ko inaalala ko yung brick. Di ba? Sakit kaya niya pag binato sa akin. Yes. Or gamitin ko yung bigat na same na bigat na yon to build the house or yung kingdom ni Lord. Okay. Anong pinaka-message nito? Yung confidence hindi siya yung extraordinary level yung extraordinary level hindi siya na-develop kung hindi natin i-face ang ating problema, ang ating challenges or ang word na ginamit ko dito, failure. Nag-fail na tayo So anong gagawin natin ngayon? First, again, mabilis sabihin that failure is part of success. Parang nakaka-inspire, no? Parang, oh, wow, ang sarap pakinggan. But to actually face it, mahirap, no? Na katotohanan. Bakit? Ang katapat niyang pride, kantsaw ng ibang tao, paninisi ng ibang tao, mga nasaktan mong taong hindi mo gustong saktan, at mga moment na hindi mo kayang tanggapin na napahiya ka. Yan ang mga bagay na ayaw nating harapin, di ba? Ayaw nating mapahiya, ayaw nating masaktan tayo, at ayaw nating embrace yung katotohanan na what you have done cannot be undone. Mahirap yun, Ma'am Tony, no? Lalo na kung tayo ay nasa punto, dahil nga sa pride natin, hirap tayong i-admit na tayo nagkamali. At hirap din tayo ikwento. Yes. Minsan, kaya hindi tayo matulungan, hindi natin maikwento yung tinatawag nating mga hindi famous na failure. At another parang mas mabigat, no, na dahilan ba't di natin ma-overcome yung failure, dinadala natin siya mag-isa. Maski kay God, di natin ma-admit na naulit na naman, Lord, or hindi na naman ako nakinig sa'yo. Nagawa na naman ako sarili kong paraan. Obvious na, tinatanggal na ni Lord yung daan, gawa pa rin tayo ng gawa ng daan, sarili nating daan. Lalo na, no, sa mga ating mga kaagapay na negosyante at mga empleyado, kapag nakaranas ng failure, meron talagang tendency na sasarilinin na lang, mag-self-pity. Well, hindi naman natin ini-invalidate, it's okay to feel sad, it's okay na mag-grieve tayo, pero at the end of the day, kailangan kasi talaga nating harapin itong failure kasi failure will make us humble, di ba, Ma'am Tony? Tama. And yung mindset kasi ang kailangan unang agapan dyan, yung thoughts. Kasi alam natin, naririnig na natin ito maraming beses sa mga ibang speaker, yung kung anong nasa utak natin, naapektuhan niya yung feelings. Tapos yung pakiramdam naman natin will definitely push an action or may gagawin tayo tungkol doon sa nararamdaman natin. And sometimes yung ginagawa natin, hindi solusyon, mas pinapalala pa niya yung problema. Halimbawa, may utang na uutang pa ulit tayo para tapalan yung utang. So, maraming bagay na kailangang pag-isipan ng husto at isulat natin, ilista natin. Itong failure na to, within my control or outside my control na. Okay? And then, afterwards, admit in humility na hindi natin kayang gawin mag-isa lahat. Kailangan talaga humingi ng tulong sa Panginoon na ipakita rin naman niya yung solusyon niya. Sometimes kasi we don't give space Pa na-failure na tayo pa rin yung nandun sa buong solusyon, no? Magtatawag tayo ng tao, kukontrolin natin mga bagay. Bakit? Ayaw nga natin masaktan, ayaw natin mapahiya. At ito pa,
ayaw natin malaman ng iba na nagkakamali tayo. Mataas siguro yung expectation nila. May mataas shame yung tingin nila. Mm-hmm. So, mind shift ang kailangan. Ang actionable point natin dito, mind shift. Ano yun? Yung failure, gawin mo siyang, burahin mo yung word na failure, pero we have to really write it failure first. List them down. And then, sa tabi nun, or maybe you can do second column, pag ginagawa ko yung coaching, laging nagpapa-arrow ako sa kanila, lagyan mo ng learning. Anong learning? First, what is it about this failure that I can, parang what did I do best and what did I do wrong and how can I make it better? Yun, no? Anong nagawa kong mali? Or ano yung best na nagawa ko na? Kung maiko-correct pa o hindi? At ano naman yung pwede kong gawin sa susunod? And then lahat yan i-align natin kay Lord. Lord, akala ko, 'di ba? Sa tingin ko nung panahon na yon, ito yung tamang path. In-include ba kita o hindi? Did I consult you or not? Meron na naman po bang pride? Ang maganda lang kay Lord, pag hiningi mo yung wisdom, ibibigay niya talaga. Amen. Ang failure kasi, Arwel, parang boat, ilulubog ka niya, depende sa mindset. Mind shift agad, i-learn mo na. Pero don't stay there. Don't stay there. Kasi baka bumalik ulit tayo sa number 1. I'm a failure. Lagi na lang akong walang magawa, walang kakayanan. Talagang ilalagay tayo doon sa number 1, no? Tatanggalin yon para tuwing nangyayari itong failure, makalimutan mo na naman na by default, confident ka. At by choice, you can choose to be extraordinary confident only through the Holy Spirit. Yan ang talagang very important. Kasi pwedeng umabot yung iba sa kakaya-kayanin lang ang extraordinary confidence. Pero pride na naman yung katumbas, which will never happen sa extraordinary confidence. Mga kaagapay, this is a good exercise. Sana po ay nakakapaglista po kayo sa inyong notes. At gawin po natin ito, i-identify natin ano yung mga failures natin at i-identify din natin, isulat din natin ano yung mga learnings natin from that failure. Kasi mahalaga na ang isang failure, meron tayong dapat natututunan. Parang hirap naman nun, Ma'am Tony, nag-fail ka sa isang bagay pero wala kang natututunan. Mukhang magiging cycle lang yan. Kaya sa bawat failure na ating na-experience, alamin natin, i-discover natin ano yung mga learnings o ano mismo yung sinasabi ng Panginoon through that failure. At mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo dito sa Entrepinoy Espesyal. Kasama po si Ma'am Tony Miranda at ang atin pong pinag-uusapan ay paano ba tayo makakapag-develop ng extraordinary na confidence. At nakapagbigay na po si Ma'am Tony ng first 2 points upang ma-develop natin ito. Una, embrace your unique value, and second, choose to overcome fear of failure. At ito na, pupunta na po tayo sa ating last point, Ma'am Tony, dahil sa ganda nitong ating pinag-uusapan, Ma'am, hindi na natin napapansin na laging mabilis. Oo, ang ating oras. Kung pwede nang mag-extend hanggang 5:00 ng hapon, kaso hindi pa pwede. May iba pa tayong mga programa. So, for our third and last point, ano po ba ito, Ma'am Tony? Okay. So, yung third and last point natin, naka-anchor yan sa natural design ng isang tao, pagkatao natin. And we are not designed to live alone, to handle things alone, both failure, success. We are designed to be in a relationship or to be in a community. Okay? So, yung third natin is to cultivate a supportive environment or community. Cultivate, meron din siyang choice na operative word, no? Kailangan nating hanapin, hindi sila basta lang darating. Ganun, very important na malaman natin yan. Kasi hindi lahat ng tao nakapaligid sa atin ay qualified doon sa tinatawag na supportive environment. Maraming tao na nakapaligid sa atin, ang mismong nagiging dahilan kung bakit nawawalan tayo or hindi natin napupuntahan ang level na extraordinary confidence. So we really have to be careful. And actually, pwede tayo mag-start sa isang pagdadasal, no? Panginoon, ituro niyo po sa akin or i-lead niyo po ako sa mga taong makakatulong sa akin na maramdaman ko ang inyong pagmamahal. Na makakapagsabi rin sa akin na maramdaman ko ang inyong pagmamahal by telling me or by showing me kung anong mali.
Kasi ang supportive environment, hindi lang sila pang high, no? Parang, yes, yun, diba, ang galing-galing mo. Sila rin yung pang-correct, pang-disiplina, mali yan. Ito yung pwede mangyari, na-experience ko na yan, i-share ko sa'yo, na ito yung nangyari sa akin, na maaaring mangyari rin sa'yo kung Yes. tatahakin mo yung parehong landas o parehong path. Mhm. Supportive environment, kung talagang may, ano yan eh, malalaman mo kung supportive, kung nakasentro yan sa love ng Panginoon. Yes. Kung naiintindihan niya yung love ni Lord sa kanila, mapapass on nila yan, mag-overflow yan sa inyo nang walang kompetisyon, walang inggit, Yes. at walang masamang motibo. Mhm. Maraming nakapaligid sa atin na pwedeng may hidden or ulterior motive. At hindi rin natin malalaman, tao lang tayo. That's why we need the Holy Spirit to lead us, to warn us and even guide us. Mhm. To help us discern. Associate with. Yeah, Yes. to Mhm. discern Mhm. sino sa paligid ko ang nagpe-prevent sa akin na magkaroon ng na magkaroon ng open mind when it comes to extraordinary level. Sino sa paligid ko ang nakakaapekto ng mga ganyang wrong mindset, ano pa mga limiting belief, Yes. at nakakadagdag mo sa pag-entertain mo ng mga maling thoughts. Sometimes meron tayong mga inuulit-aral na storya about our failure, yung paulit-ulit na words sa utak natin. Sometimes, hindi siya sa utak, sa tao. Sila yung paulit-ulit nagsasabi sa'yo. Mali ka naman talaga, wala kang ginawang mabuti sa buhay, buong pamilya natin bumagsak dahil sa'yo. I'm not saying ika-cancel natin kung kapamilya yan. I'm just saying na i-filter natin. Filter natin yung mga pinipili nating taong nakaka-apekto sa atin. Kasi dapat nagli-lift up sila sa atin. Nagkakaroon ng space of kindness and goodness. Very Yes. important kasi yan sa failure na may na-experience tayo na taong mabait pa rin sa atin. Mabuti pa rin at forgiving na through them nakikita natin ang Panginoon na si Lord kahit anong gawin natin, nakaakap pa rin siya, hindi siya yung mga distorted view natin, hindi siya yung namamalo, hindi siya punishing God, nakaakap pa rin at inaakayan tayo. So when we are in the wrong community, payabangan community, payamanan community, marami, no? Yes. Pagdasal natin, Lord, alin po dito yung nagdi-distort ng view ko when it comes to the confidence na binigay mo na sa akin? Sino sa kanila yung kumbaga, nag-i-influence sa akin na ito yung route papuntang success, outside the route naman ni Lord, which is iba ang definition ni God kasi ng success sa atin. Yes. Success is a joyful, fulfilling, loving life that leaves an inspiring legacy na hindi lang pang sarili ang success. Dapat nag-overflow siya. And for me, success is laging emotional yan pag pinapadefine sa akin na ang interview kasi minsan, Arwel, Miss Tony, ngayon na nandiyan ka na, dati nagpa-practice ka lang sa harap ng pag-speak ng, sabi natin, ng bukid, ngayon sa malaking crowd na, what is success for you? For me, success is to be able to do God's will in my life. Amen. For me, and I couldn't agree more. Ang success, lahat ng iyan ay nagmumulan lamang sa Panginoon. And I think just to add, Ma'am Tony, isa rin sa masasabi natin na supportive ang environment na meron ka kapag hindi tinotolerate at nire-rebuke ka with love. Ano man yung mga pagkakamali mo sa buhay, hindi nila ito-tolerate yan. But they will help you to realize na yung kasalanan yan, hindi mo dapat ipinagpapatuloy. At by love, ginagawa nila yan. Nako, Ma'am Tony, maraming salamat po sa pagbabahagi po ninyo ng 3 major points na kailangan po nating tandaan sa pagdevelop po ng extraordinary confidence. Again, sa mga nagte-take notes po, ito po yung 3 points natin. Una, embrace your unique value, choose to overcome fear of failure, and cultivate a supportive environment. And Ma'am Tony, siguro bago po namin kayo pansamantalang pakawalan, Ma'am, sa mga tagapakinig po natin ngayon at taga-subaybay na maaari ngayon they're lacking of confidence, marami pa rin ang masabihin na nating mababa ang kanilang tingin sa kanilang sarili. Ma'am, ano po yung words of encouragement na pwede niyo pong iwanan po para sa kanila? Ang words of encouragement ko is be a light, no? Be that light. Or ikaw dapat yung maging liwanag sa ibang tao. Ngayon,
to be a light, we have to be connected to a source. So ang source of encouragement ko sa inyo, always connect to the source and the power of your light, which is Jesus. So siya ang magbibigay ng continuous, unlimited light. And the reason why I said be a light is dahil totoong ikaw ay isang ilaw na, hindi kayo magiging ilaw pa lang, ilaw ka na, but let it shine, allow it to shine. Why? Because you are designed to bloom as a light where you are planted. Amen. And with that, Ma'am Tony, sa mga interesado pa po or may mga nais pong itanong sa inyo, at nais pa po kayong makilala, Ma'am Tony, ano po ang inyong contact details sa pwede niyo pong iwan sa kanila? Okay, so kung may kailangan pa kayo itanong or kung kailangan niyo ng speaker at trainer sa inyong kumpanya, you can visit my website www.toni.ph or you can contact me directly o diretso na 0917-138-8638 and pwede niyo rin i-visit ang aking mga social media, Tony Miranda PH or Marie Antoinette Miranda sa Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn at even YouTube. Okay. Once again, Ma'am Tony,